Ito ang naging kaganapan sa Lakers locker room matapos nga nilang manalo sa game number 3. Pero bago yan ay atin muna ngang pag-usapan ang naging pag-choke na itong ang Houston Rockets in game 3. Well, hindi lang ito basta-basta pag-choke kung hindi historic choke pala ang ginawa na itong ang team ng Houston Rockets. And well, ayon nga sa isang statistics na ito ay ang mga NBA teams nga daw ay may record na 1,713 wins over sa isang pagkatalo kapag nga daw lamang by 6 points in the last 32nd ng isang NBA playoff game in the last 29 years. So basically, kapag nga ikaw ay merong 6-point lead with under 30 seconds left in a playoff game, ay basically panalo na kayo. And well, ngayon nga'y binago yan. Netong ang team ng Houston Rockets, dumagdag nga sila bilang pangalawang NBA team na matalo pa sa isang playoff game ng lamang by 6 points under 30 seconds left. Sinalian nga nila ang 2024 New York Knicks. And well, pagpapakita nga yan na talaga namang isang historic choke ang ginawa ng Houston sa kanilang ang Game 3 laban sa Los Angeles Lakers. Akala nga ng lahat, pati na rin mga game announcer na panalo na sila sa Game 3 at magkakaroon ng 2-1 series lead ang Lakers. Pero ginulat tayo ng Rockets pero sa hindi magandang paraan. Insane na pagkatalo, down sila sa serye 3-0. Anyways, ngayon ay pag-usapan naman natin itong ang naging kaganapan sa Lakers locker room after nga ng naging kanilang crucial clutch win dito nga sa Game 3 laban sa Houston Rockets. Ito, panoorin natin ang video clip. And you guys just kept playing. Smart, you get the steal, you get fouled on the 3. Bron and Rui get the steal, Bron hits the 3. And then we go into overtime, and it's not pretty. I made mistakes in overtime. We made a couple game plan mistakes. We made a couple coverage mistakes. We just kept playing. Rui, your offensive rebound, you end up getting a layup on that possession, and then Smart, you're coming in crashing, getting that layup. Bron with 13 defensive rebounds. Needed every one of them. Needed every one of them. All right? We can close this thing out on Sunday. That's our mindset. Elevate your recovery. Do what's necessary. Tonight took a lot out of all of us. All right, be ready to go on Sunday. Great win. Well, may kita nga natin sa kaganapan sa Lakers locker room na meron ngang post-game speech. Ito nga si Coach JJ Redick kung saan kanyang binigyang credit ang kanyang mga players sa kanilang ang magagandang ginawa para nga sila'y makasulot ng panalo on the road. And well, dito rin makikita nga rin natin na itong si Coach JJ Redick na inamin niya na meron nga daw talaga silang mistake na ginawa itong mga coaches at pati na rin siya pagdating sa kanilang mga game plan. Para daw silang mga mistake na ginawa sa coverages nila in the overtime. At yan ay inamin din ni Coach JJ Redick. Kumbaga, hineld niya accountable ang kanyang sarili kagaya ng pag-held accountable niya dito nga sa kanyang mga players na talaga nga namang magandang makita at isang sign daw ng isang magiging magaling na head coach in the NBA. Inaamin daw kapag may pagkakamali siya. Hindi daw katulad ng Rockets coach na si Coach Ime Udoka na sinisi ang kanyang mga player matapos nga ng kanilang pagkatalo in game number 3. At may kita nga rin natin dito sa video clip na ito na wala pang celebration ng LA Lakers kasi alam nilang hindi pa tapos ang kanilang trabaho and they need one more win bago nga sila medyo makapag-celebrate at mag-move on sa second round. Anyways, kayo ba ano bang masasabi niyo dito sa naging post-game speech neto nga ni Coach JJ Redick at sa kaganapan sa loob nga ng Lakers locker room after ng Game 3 win? Komento niyo lamang ang inyong mga opinion sa ating comment section.